Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article published sa ABS-CBN News sa business section nila. Payag ito ng dating Deputy Governor ng Bangko Sentral sa nangyayaring kapalpakan ng Administrasyong Marcos, specifically sa paghina ng peso kontra dolyar. So, title, Diwa Ginigindo on weaker peso. Bad governance is scaring off investors. Okay? Ito. Economist and former Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Ginigindo chimed in Wednesday on the Philippine peso, hitting a historic low of 59.13 to the US dollar at the close of Tuesday's trading. Ginigondo cited several fundamental factors for peso's slide, including a huge huge trade deficit, weakened foreign investments, and slightly tepid growth of overseas remittance. So, bumaba na nga ang peso. Grabe ng dagok sa administration. Bumaba ang peso, humina. Sinamahan pa ng weak foreign investments. Tapos, mahinang growth ng overseas remittance. Hindi katulad ng dati, paglago ng overseas remittance at ang BPO sector. Dati, yung dalawa na yan, BPO, business, yung mga call center. Call center, ikita natin sa call center, BPO, and OFW's remittances, yung dolyar nila, dyan tayo lumalago. Ngayon, mahina. Mahina. The Philippines is also saddled with a huge foreign debt, which is also paid in dollars. Laki ng utang natin sa labas. Kailangan natin ng dolyar. Ang baba ng peso natin sa dolyar, talagang dudugo ang ekonomiya natin. Okay. Ito ang payag ng dating Deputy Governor. Pag kaunti ang dolyar na pumasok, talagang sasadsad ang piso. On the fundamental side, political uncertainty, including bad governance, is also scaring off investors, with the Philippines already lagging behind its ASEAN neighbors in terms of infrastructure growth. Wala na. Dati, tayo ang isa sa mga tiger economy tayo dati. Ngayon, wala na. Kuting na lang. Kulela. Okay. Ito ang sabi ng Deputy Governor, dating Deputy. Kung ang mga namumuhunan o kaya yung gustong magnegosyo sa Pilipinas o kaya yung mismo ditong negosyante sa Pilipinas nakikita, number one, there is bad governance. Yan. Kumusta ang governance ng Marcos administration? Hindi lang po bad. Sa tingin ko, worst governance in our nation's history. Mas malala pa kumpara sa Cory administration. Opinion ko lang ito. Grabe. Okay? Nakita natin almost 30, ito yung pahayag ng dating Deputy Governor, Diwa Ginigondo. Nakita natin almost 30 to 40% pala ang budget natin napupunta lang sa bulsa ng ilang politiko at ilang kontratista. Anong matitira sa investment dito sa Pilipinas? Hindi, nagsisilayasan na. So, yan ang number one, bad governance. Yan ang palpak. Kapalpakan ng administrasyon nito is bad governance. Number two, sabi nga, there are signs of a culture of impunity. Impunity yung wala nang takot. Yung pangungurakot.
Sinasabi ito may kasalanan, ito tumanggap ng ganito, pero ilang buwan na ang nakakaraan, wala pa ring naaakusahan, wala pa ring nakukulong. Diyan na po, naiinip na ang taong bayan. Ang bagal. May nananawagan ng Pangulo, i-certify niya as urgent yung Independent People's Commission Bill para ang ICI magkaroon ng ngipin. Wala. Okay lang daw. So, ibig sabihin, hindi siya determinado na panagutin ang mga kwan. Wala lang. Okay lang. Hinahinay lang. Okay lang kayo dyan. Satisfied na ako. Ganon ang Pangulo. International financial institutions such as International Monetary Fund, Asian Development Bank, and AMRO have also lowered their economic growth forecast for the Philippines. Hindi talaga maabot yung mga target per year. The Philippine Chamber of Commerce and Industry earlier pressed the Marcos administration to hasten its investigation into the flood control corruption scandal amid growing calls for accountability. Kaya lang, wala, basta reklamo ang bagal. Ang bagal, very basta hindi satisfied ang business and labor group sa ginagawa ng administrasyon. Eh, ang administrasyon, wala lang din. Happy na sila na may nangyayaring investigation. Kahit usad pagong, okay na lang daw basta meron. Bakit? Kasi I don't know, may tinatago, I don't know. Bakit hindi gawing live ang kanilang hearing? Ngayon, nagsalita na yung ICI chairman. Ito na, nagrekomenda na sila ng kakasuhan. Wow naman, number 1 si Saldico. Nasaan si Saldico? Kahit patong-patong mo pang kasuhan si Saldico sa Pilipinas, wala naman siya dito. Meron bang kapuslanan? May halaga ba yung ipapatong mong kaso? Hindi naman siya mag-undergo ng trial dahil wala siya dito. Baka nakakuha na ng passport, citizenship sa ibang bansa. Kaya ligtas na. Si Saldico, ligtas din ang kanyang amo. Sino ang kanyang amo? Alam nyo na. The name that can never be mentioned, yun ang amo niya. Happy sila. Happy rin ang powers that be dahil hindi sila matutumbok. Ganun ba yun? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So karon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So tulo ka bangag tag isa ka kutsara nga will grow. Makuti labi gali ko kuan. Kahoy. So tulo gid ka bangag. Kahoy. Isa ka kutsara will grow. Pagkiti ko tag timpla ho. So mga tambok gyud nga sidling ng kape. Karon naga-spray kay humana og abono.
salamat sa nag-sponsor na aning kape kay katulon nga bulan. So nakita na lang ko gyud nga ang tubo sa akong tinanom murag buos wag na gyud og maayo na pud og tubo. Kay salamat kung kuan kasi mo na ni dugang ikasuporta nako sa akong estudyante pod kay nangandoy ko nga maka taas og grado Sige kuya. kay sponsor Ginoo. Sige kuya, salamat po. Salamat.